Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga! Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Minpro, Mindanao Cable Television, and eMedia. We are live po at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, also including PRO9, the Northern News Flash, 1 TV Philippines, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions here in Zamboanga City at eMedia and MCTV. Happy Kapihan pong muli sa lahat nating mga viewers at maligayang bagong taon po sa ating lahat. Welcome po sa ating programa, ang Kapihan na Zamboanga. We'll discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Kaya naman po sa ating programa ngayong bagong taon, ang pag-uusapan po natin sa ating episode ngayon ay kung paano po pahalagahan yung ating financial literacy. So mga kasama po natin from the Bureau of Treasury, we have their representative po, the Chief of Treasury Operation Officer po dito sa Zamboanga City. We have Sir Wilfredo Melicor. Welcome po sa ating program, sir. Buenos dias, magandang araw, mayong buntag sa inyong tanan. Welcome po, sir. It's my first time po, or it's our first time here po sa ating programa na makakasama natin from Bureau of Treasury. And like I mentioned po, yung ating pag-uusapan is about financial literacy. So let's talk about it. But before anything else po, we would like to know po, ano po ba yung roles, functions, and mandates of the Bureau of Treasury? Actually, Bureau of the Treasury, kami, ang tawag sa amin ay fund manager. We are fund manager kasi one of our vision is to effectively and efficiently manage the financial resources of the Philippine government whenever available, and by maximizing resources and minimizing costs if possible. Yun yung mandates talaga namin. About the sa mga namin, ang functions namin, isa sa mga functions namin ay, since fund manager nga kami, we manage the fund resources of the Philippine government. We also issue government securities, no? And then also we also provide financial services to our national government agencies and the local, and promoting financial literacy, which is, I think, na nandito tayo ngayon. Actually po, yun nga po yung kahalagahan nga ng ating pag-uusapan ngayon, because not only we want to focus on our local government units, mga government agencies, but also to all the community talaga po, the public. Lalong-lalo na po ngayong pagbubukas ng taon, at least they have an idea on how to manage their financial, yung mga nila, finance nila. So with that, sir, so far po, ngayong nung 2024 po, ano po yung mga accomplishments po ng Bureau of the Treasury po? Here in Region 9 or specific po din dito sa Zamboanga City for the past year? Actually, siguro ang pag-uusapan, i-share ko ngayon yung based on the 2023 annual report as data na rin talaga, no? Hindi lang sa Region 9, kundi nationwide na rin, Bureau of the Treasury as a whole sa Philippine government. Based doon sa data na mayroon kami, ang mga key accomplishments na makikita natin, makikita to sa sa Google, if you will Google sa BTR, sa namin, sa website namin, and then naka-post din naman doon. Isa doon na gusto kong i-emphasize yung strong demand for retail instrument. Ito na yung by issuing RTB or the Retail Treasury Bond. And then another also is the wide reach of financial literacy program, wherein we extended our financial literacy session to 700 overseas Filipino workers, and then the digitalization of development, improve investors' experience. Yun. And then the expansion also of the digital payment system, of which na ginagawa namin ito, we encourage our government agencies to make use of this digitalization. Ito ay nag-uumpisa nung COVID. Alam naman natin na para ma-avoid natin yung long queuing, no, na sa na biglaan na implement itong digitalization
organization kung makikita natin. So this is also one of our key accomplishments kung makikita natin sa report natin. And another also is commitment to quality service. Quality service sa Philippine government. The government, we covered not only NGA, which is the National Government Agency, but we also covered the GOCC, Government Owned and Controlled Corporation, and as well as the LGU mismo talaga, ang LGU. One of our functions na kami ang kasi as Bureau of the Treasury, kami ang nagre-release ng lahat ng pondo doon sa itong tatlo, the NGA and the LGU. No, and some special projects para sa GOCCs. And then the efficiency of regional office operations as well as the we are promoting inclusivity in our workplace also. So yun yung mga key accomplishment based on the 2023 annual reports that we have. Okay. Sir, you mentioned po no, yung parang mas enhance nga yung ating financial literacy. So did we conduct po ba? Paano po yung conduct po ng financial literacy ninyo? Ano po yung ginagawa nating mga activities doon specifically? Actually, specifically, ang activities na ginagawa natin sa itong tawag kasi namin PILI, Financial Literacy Program. So mayroon kaming system actually na ginagawa. So ang mga activity na ginagawa namin ay we go yung agency to agency, no, government to government. So talagang pumupunta kami office to office and then we lecture na based on the I guess lahat ng sangay ng gobyerno mayroon silang kanya-kanyang financial literacy programs. So sa amin sa side namin, mayroon din kami, so we go office to office na nagle-lecture kami. Hindi lang focus namin doon sa government agency but we also focus itong mga MSE, no, yung mga cooperatives. And ngayon, lately, ang isa sa mandates din namin ay sinasali na rin namin ang educational institution, of which na inaano namin yung mga estudyante mismo. Doon sa mga estudyante kasi sa musmus na kaisipan ay talagang inaano na namin, binibigyan na namin ng kahalagaan yung information, or we educate them already na kung paano bang magtipid, paano mag-invest, kasi they could already invest at their own little or at the young age. Kasi alam natin, hindi naman lahat ng estudyante ay, may mga estudyante talaga na may mga may mga baon sila, may mga estudyante na mga medyo may kaya sa buhay. So yun yung inaano namin, ini-educate namin sila. Yung ano ang kahalagahan nitong pag-i-invest, pagtitipid. So part ng financial literacy advocates namin. Actually, napakagandang programa niyan, sir. Tama po no, na habang bata pa sila, while they are young, they are already educated on financial management. And yung sabi nyo pa yung paano sila mag-invest, no? They can invest their money, yung mga ipon nila. Actually, kasi nung mga kapanahon na namin, walang ganyan eh. So they are lucky that they have this kind of services, no, from the government na ginagawa natin. And I believe, sir, this will be continuous, no, yung program na to, not only for the year 2024. Yes, actually continuous ito. Tuloy-tuloy ang namin. So we expanded kasi kung noon nasa lang kami NGA, ngayon nga ang part ng expansion namin pati yung mga bata sinasali na namin. That's good to hear. Sir, with that po, Sir Willie, how has the office po, no, the Bureau of the Treasury contributed to the financial stability po and development of the region in Zamboanga Peninsula? Actually, ang namin is, di ba kasi nga as Treasury, kami yung nagre-release ng mga pondo ng government institution. Part ng namin, we also monitor. We monitor in the sense, binomonitor namin kung paano ang pag-spend nila nitong pondo. Like sa LGU, so hindi yung bigay lang kami ng bigay. So talagang minomonitor namin if based on the budget, the programs that they have, minomonitor namin kung well-implemented ba din yung budget of yung allocations ng budget based doon sa program. Kasi alam naman natin, uso ngayon yung mga na ginagamit sa ibang paraan. So talagang minomonitor namin. Part yon ng trabaho din namin. In fact,
kagagaling ko lang din sa Sibugay, kagagaling ko lang na part ng minomonitor din namin talaga sila kung ano ba yung mga activities namin. Hindi lang yung minomonitor. Ang akala nila na yung pumupunta kami na nag-o-observe lang, hindi naman ganon. It's a matter of na nag-o-observe ka lang pero mayroong kabuluhan din yung ino-observe namin. Kasi kung may nakikita kaming tinatawag namin si local chief executive kung bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan. In coordination also with the DILG because LGU is being managed by the DILG. So syempre nagpa-partner. May mga partners tayo. Hindi lang naman always na kami lang magagawa namin ito kami lang, kundi may mga partners din tayo, mga stakeholders kumbaga. So part pala talaga yun ng inyong mandate, sir, no? Na to also monitor, counter-check din kung yung mga programa ba or yung budget ba o naka-align sa budget allocation po sa ating mga local government units. It's good to know na nalalaman natin iyon. And of course, yung yung ang capacity din ng ating mga local government units to use the budget wisely. So yon, it's good to hear po. And can you share po din mga updates natin sa ating revenue collection naman and debt management in Region 9 for that 2024? Okay. In terms of unang-una, mayroon kaming tinatawag na i-share ko lang din, no? Gusto ko lang i-share kasi yung inflation okay. So unang-una to answer that question accurately, in the Region 9 economic context, yung inflation ng ng budget is i-share, mayroon akong i-share na wherein last February 2023, nagkakaroon tayo ng 29th tranche of RTB. With that 29th tranche RTB, mayroon kaming i-share ko yung mayroon akong data na nakukuha dito. Okay. From that activity, we were able to raise 162.18 billion out of 196 billion received during the price setting auction. So, nationwide ito, no, yung RTB 29 na nagkakaroon kami noong February 2023, leading to an over subscription of 6.54 times from the initial 30 billion offering. So, from that, the remarkable reception of the RTB 29 allowed the BTR to achieve its target volume ahead of schedule. So, in other words, yung schedule namin na we offer it for 2 weeks, 5 days pa lang, o 1 week pa lang, on the 7th day, fully book na siya. Na ma-maximize na siya, na-cover na niya yung allocations na mayroon siya. And then raising 283.71 billion on the 9th day of offer period. Specifically, the BTR online ordering facility, nagpapasalamat din kami sa landline mobile banking application, sa OF banking mobile application, and the Band PH mobile application. We received 311.015 million with 2.96 transaction from 36 countries. Yon yung sa RTB 29. Noong October ng 2023, we also offered RDB, dollar din ito, Retail Dollar Band. And then with the same with the RTB 29, nagkakaroon din we exceeded, we were able to raise 146 million over 3,900 transactions, and this RDB, mayroon tayong we were able to nationwide na ito, no, we were able to from 32 countries kasi ang tatarget kasi talaga nitong RDB, dollar kasi siya transaction, ang tinatarget namin ay OFW because we believe in
this case, we believe na maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa sa abroad tapos napupunta lang sa wala yung mga pinaghihirapan nila. So that's the reason why. And then we all know karamihan sa mga OFW ay hindi naman talaga medyo well off. No, kasi nga nag-OFW tayo na kasi para kumita ng malaki. And then sometimes itong kita nila napupunta lang sa wala. Pinapadala nila sa pamilya nila and then after that itong pagdating dito winawaldas lang. So that's the reason why not offer ang Bureau of the Treasury, the BTR, why not offer the RDB, of which part ng investment, part ng financial literacy namin na pinapa-invest namin. So instead na pinapadala nila lahat ang kita nila doon, why not invest on this RDB para pag uwi nila dito sa Pilipinas, mayroon silang at least pera, mayroon silang savings. Because alam natin mga karamihan ng mga pamilya ng OFW ay hindi nila alam kung saan nila ilalagay ang pera. So that's the reason why na ini-educate namin sila kung paano nila ngayon i-invest para hindi masasayang. Pero mostly po ba yung ating mga OFW, aware naman po ba sila on this program? Actually, based on that activity that we have, noong October 23, nakikita namin na doon pa lang nila nalalaman. Doon pa lang sila nagiging aware na mayroon pa lang initiative ang Philippine government through the Bureau of the Treasury ng mga ganito. So, ito lang yung way namin na para maitutulungan kasi nga inclusivity yung inaano namin. We want to include every Filipino dito sa activities na ito, sa advocacy na ito. And also, part also na the RTB, talking of inclusivity, is pinapaiksi namin o pinapaliit namin yung initial investment. Because as we all know, pag sinabi nating investment, pag treasury bond, pag bond na sinasabi, malaki. Dito kasi, with your 5,000, nakaka-invest ka na. Oo, nakaka-invest ka na. But that's not only po for OFW or exclusive? Individual. Okay. Individual. Okay, that's good to hear po, no, na hopefully din po, sana marami pa po ang makaalam sa ganyang programa. Sir, meron po ba tayong mga notable partnerships po sa mga projects initiated by your office? I know kanina you mentioned DILG, kapag sa mga LGU, other partnerships po from other government agencies? Actually, mayroon, marami. Una, dito sa we also partner with DTI. In terms of sa mga kasi we all know na ang DTI sila ang nag-aano ng pricing. So nagpa-partner din kami sa DTI. We also partners aside from sa DILG, sa DTI, and then we also partner itong sa mga sa banks, no? Financial institution as well. So yon yung mga partners namin with this advocacy that we have. Okay. Thank you po, sir. No? Sir, ano po yung mga initiatives naman po ng ating office po para mas ma-educate pa po yung ating public po in managing their finances? Lalong-lalo na po ngayon in high time po ng inflation. Tuloy-tuloy pa rin yung namin. Tuloy-tuloy pa rin yung campaign namin. Tuloy-tuloy pa rin yung campaign We Never Stop. Tuloy-tuloy pa rin yung campaign and then namin yung programa namin na ina-update namin yung programa namin. Kasi from the different sectors, small, medium enterprise, iba din yung pinag-uusapan about investment, iba sa education sa mga estudyante, iba doon sa NGA, government institution also. So tuloy-tuloy lang yung programa namin dito sa financial literacy. Including na po ba dito, sir, yung ating mga MSMEs, yung mga sectors natin, MSMEs, yung kanina you mentioned on youth, and yung mga low-income families po? Yes, ma'am. Actually, Myra, no, yes, totoo yun. Ini-include na namin yun. Actually, ang tinatarget namin, mayroon kaming isang, we started dito sa RTB namin, we started na, of which na ang tinatarget namin ay yung cooperative na small and medium enterprise na cooperative ang tinatarget namin at saka sila yung tinatarget namin na mag-i-invest dito sa retail treasury bond na So tuloy-tuloy lang 'yan ng
Ito po, napakahalaga, no? What advice po does the office, yung Bureau of the Treasury, provide po to individuals and businesses po to cope with the rising cost po of our goods and services? Okay, siguro sa mga businesses, no, iuna, you have to monitor your expenses closely. Imo-monitor mo talaga yung expenses mo. Pangalawa is create a long-term budget. No? Mag-create ka ng long-term budget, ina-advise namin na para and then work within the budget. Spend within the budget. Huwag kang mag-overspending. 'Yon yung importante. Yung sinasabi nga natin na pag ang kita mo ay 1,000, dapat ang expenses mo ay dapat nasa 500 lang. Yung ini-introduce din namin, ini-encourage din namin, why not apply yung sa idea na iunahin mo yung kukunin yung ano ba yan, yung savings mo bago ka sa expenses. Magse-save ka muna ng 20%. Kung mayroon kang 1,000 na income, example, i-save mo muna yung 200 and then work with the 800. 800, yun na yun, doon na papasok yung mga lahat ng expenses mo. So, yun yung ini-introduce din namin. And then, of course, you invest efficiently. Look for an investor, look for an investment na hindi naman, alam natin, no, mga Pinoy, mahilig tayo sa yung mga, mga kaagad na nag-o-offer, of which na parati tayong nai-scam. So, yun yung parati naming sinasabi na dapat mag-avoid tayo yun. Yung nag-o-offer ng instant na pag mag-invest ka ngayon na kaagad in 1 month, double your money, wag kayong maniwala ng ganon kasi walang ganon. Ang nangyayari doon, yun yung parati naming sinasabi sa kanila. So yun, invest wisely, and then be proactive. Yun lang yung mga namin. And then always look for an investor wherein na yung makikita mo yung talaga na legit na investors. And then isa na ito, yung ino-offer naming retail treasury bond sa BTR. Okay. That's interesting po na malaman yon kasi kasi personally ganun din talaga, siguro dapat lahat po tayo ay aware kung paano or meron tayong idea kung paano talaga yung pagtitipid kasi nga usually ganun talaga yung attitude ng mga tao, especially mga Pinoy na parang one day millionaire. One day millionaire may mga ganun tayo. So one tamad na gusto bigla ang yaman. May mga ganun po tayong nakasanayan. So hopefully din ngayon na lalo na po ngayong mga mga high time nga ng inflation. So I think it's time then we need to be educated on the financial management. And then another also, Myra, especially ngayon na na Christmas season, na hindi na practical na magpa-engrande talaga tayo. Ngayon ang mga tao ngayon natuto na rin hindi na yung kung mag-gift giving man tayo, titingnan na lang natin, although yung smaller thing, it sabi nga nila na it is not the gift that matters, what matters is the thought that goes with it. Yun. Oo, tama nga po, sir. As in, parang lumalabas nga yung spending habits natin during the holiday season. Totoo yan. Kasi nga gift giving, ganon. So, ngayon po, sir, ano yung mga upcoming po na mga financial literacy lectures natin and campaign? Kasi ngayon pa lang po, very interested na kami sa inyong mga na-share sa amin. So, ano po yung mga upcoming natin na mga lectures po? Actually, sa totoo lang, mayroon supposedly kaming RTB 30 na i-offer. Ang target kasi nila supposedly is last quarter of this year. Pero hindi natuloy. Maybe siguro first quarter of the next year. So siguro itutuloy na yon. So mag-aantay tayong lahat na i-offer naman kung ano yung i-offer ng BTR ng retail treasury bond para sa lahat. Para doon tayo mag-i-invest. Kasi ang pag-i-invest doon ay sa BTR, sa RTB, hindi na kailangan, you can invest at your
kung kahit saan ka, hindi mo na kailangan pumunta ng bangko. Digital. Online naman, digital naman lahat talaga. And then also, mayroon tayong scriptless na rin siya. Hindi na kailangan na yung kagaya ng dati na binibigyan ka ng certificate. Mayroon naman talaga tayo. So, since online siya, you can have it na kung gusto mo talaga na may mga tao na gusto talaga nilang makita yung yung certificate nila, you can have it printed in your own kasi nandoon lang din naman yun. So mas maganda kasi pag digital kasi nakikita mo doon lang sa from time to time at saka madali mong nakasave kasi siya sa computer mo, sa desktop mo or sa cellphone mo. Thank you, sir. Sir, kanina napag-usapan natin yung about the inflation. So, may mga, po yung epekto, ng current inflation rate natin? May impact ba siya on the financial operations po and strategies of our local government units? Actually, kung impact or mayroon din talaga. Considering na talagang alam natin nagtataasan na ngayon ang mga nagtataasan na ang mga bibilihin. But our sweldo natin ay ganun pa rin, hindi naman nagtataas. But for the government employees, we expect by 2025 January, mayroon na naman tayong increase. Alam naman natin, mayroon ng second tranche. So, siguro yun, makakatulong na rin yun siguro sa atin. So, yung increase natin by 2025, automatic na rin yun talaga. So, and we're happy. Siguro happy tayong lahat. Ngayon pa lang, ang advice lang namin sa side ng BTR, wag na natin munang isipin yung increase. Kasi tayo mga Pinoy, pag sinasabing mayroong increase, kaagad na rin tayong nagbabudget. Ay, bibili ako ng ganito, yung natin, increase. Sir, naka-budget na. Yung ganyan. Wag muna nating isipin yun para ma-appreciate natin kung ano yung increase na yun. So, yun yung isa sa talaga, additional tip na. Additional financial tip po ni Sir. Sir, lastly na lamang po, what is your message to the public po? Baka meron tayong mga additional pa po na paalala sa kanila and parting message din po sa mga viewers. Sa lahat ng nanonood, unang-una, sinasabi ko na we have to save. We have to save. We have to invest. We should know how to invest. We should know how to manage our money. Kasi spending more than what we earn is hindi nakakatulong. So siguro learn do not go beyond our means. Kung ano lang yung mayroon tayo, hanggang doon lang tayo focus. And also I am inviting everyone. Pasensya na po sa Mahirap sa Tagalog. I am inviting everyone na tulungan kami sa BTR na makalikom ng pondo to finance our programs, to finance the programs of the Philippine government. Hindi lang naman kasi kami kasi hindi as fund manager, hindi lang kami naghahanap. Kami ang naghahanap ng paraan, naghahanap ng pondo, naglilikom ng pondo para ma-finance yung mga programs na mayroon tayo. So, inaanyayahan kong lahat na tulungan kami na by how you can support us by helping us na to I am encouraging everyone to invest, to support our activities, our advocacies in this flight. Thank you very much po, sir, sa inyong mga naibahagi ngayong araw. It's very helpful. Ako po personally, tatandaan ko po yung inyong mga advice po on financial management. And hopefully po marami pa tayong mga ganitong klaseng programa down to our communities para mas marami pa po tayong ma-encourage din. At mas marami pa pong mas makaalam ng financial management. Napakahalaga po ng ating financial literacy campaign, lalong-lalo na po na ngayon sa ating panahon. Thank you very much po, sir. Yes po, siguro
Before, in closing also, gusto ko lang magpasalamat sa PIA. Miss Myra, thank you for having us here. Thank you also. This is also an opportunity for me actually representing a regional director. So nandito ako ngayon. This is my first time to be interviewed here. So ako'y nagagalak also na nagkakaroon ng oportunidad na i-share kung anong mayroon ang BTR, ang office, through our office. Dito sa Zamboanga, sa Zamboanga City, Sibugay, we are located doon sa Bulahan Drive, fronting near sa Wimsu. Kung mayroon kayong transaction, you can just visit us. Nandoon lang po kami. Ayan, thank you very much po, sir. And again po, ang ating panauhin po ngayong araw from the Bureau of the Treasury, we have Sir Wilfredo Melicor, the Chief Treasury Operation Officer po in Zamboanga City. And I believe Zamboanga Sibugay rin po. Alright. Thank you very much, sir po, sa pagpapaunlak po ng inyong oras ngayon sa ating interview po. Maraming salamat po muli sa ating mga viewers and hopefully marami po tayong natutunan at nakuhang mahalagang impormasyon po ngayon sa ating programa. And of course, thank you to the following sponsors. We have Karimadon, Camiseta, of course yung ating Dunkin din and Penguin, all available here at SM City Minpro. And with that po, sa ngalan pong muli ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Regional Director Ms. Noemi Edaga, ito si Myra Espinosa and marami pa po tayong mga episodes na magkakasama po tayo dito sa Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Muchísimas gracias. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.